Meron kaming uling show sa July 19, 2026 sa Bake Studios, Makati. Babalik ang former WWE wrestler na si Kushida. Ticket link sa description. Mwah! From anong entry kali ka nang start? Ay, nakalimutan ka na. Mga 12 yata. Ay, late na rin pala. Hindi naman pala ganun ka-impressive yung ano. Pero, Huwag na lang, ibang tao na lang. it would be one of the peaks of my life talaga. Life? Sa Super Junior Tournament, featured pa din siya. Oo. Oo. Asa ba inabot niyo? Eh, hindi yata siya umabot ng semifinal. Ah, So, ano naman? Mahina. Ay, gaga! Welcome to Pinoy Wrestling Street, kung saan ang mga Pinoy wrestlers nag-uusap about wrestling. Ang ating mga host, si James Idol Martinez. Siyempre, ang kasama natin ngayon si Lagi pala. Kasama natin lagi. Jim, your kakay bro. Jim bro. Ay, kakay bro. Kakay bro. Party. And your gym bro, Thiago Santiago. Yes, and meron tayong bagong guest. Actually, nag-guest na namin siya dati, pero Parang nagde-deja vu ako ngayon, ah. nasira yung Parang audio nangyari namin. na to. Di, mas maganda yung setup natin ngayon. Ganda na mas may sistema na kami. So, itong guest namin, isa siya sa pinakamagaling na wrestlers sa Southeast Asia. Wow. High flyer. Di Wow. maestro. Kali Nueva! On the floor. On the So, ano nga ba nangyari dun sa episode na yan? Ano yun? Yung na-record natin dati. Ay, oo, gago, bad trip. Na-corrupt yata yung Hindi audio. gago, hindi. Ano? Ay, hindi mo na-record? Hindi ko na-record. We did the whole episode for 1 hour. Nag-promo pa ako nun. Tapos after that, guys, parang hindi ko na-record. Sorry, Kali. Sorry. Sobrang ganda sana. Oo. Mas biglang, Match review, no? Oh, match review. Match Tapos ang review. dami nating analysis. ang daming ganda ng input ni Kali Nueva. Pagpasalamat kayo sa inyong Jim Sorry, bro. Hindi naman ba Yun siya naman, episode? nag-grow na siya. Parang, Oo, yung skills na, okay. Wise na. Huwag niyo iba, siya lang nag-edit ng mga video. Huwag yung Tsaka, i-bash. Sound up sa comments. I love you, Thiago. I love you, Thiago. I love you, Chad. Kanya yung gamit. Tapos ngayon, ang pag-uusapan natin yung kasi bago sa concept ng FPW to, yung match na Matira Matibay. Mhm. So ano ba yung Matira Sipilang muna natin, ano yung Matira Matibay match? Hindi nakapanood siguro ng show. Ang matira matibay. Wag ako, ikaw na. Yung Matira Matibay, para siyang Royal Rumble ng Pinas. Yung tawag niya rin, Royal Rumble ng Pinas. Pero hindi siya to eliminate the opponent. Hindi mo kailangang itapon sa taas ng top rope. Mhm. Kailangan either pinfall or submission. Inside the ring. O Oo. pwede sa labas. Sa loob lang. Sa loob lang ng ring. So parang ang pinagbasihan niya is Aztec Warfare ng Lucha Underground. Parang combination ng Royal Rumble and a gauntlet match. Oo. Tama. So yun, nagkaroon kami ng ganong match and nanalo si Kali Nueva. Congrats. Congrats. Luto. From anong entry kali ka nang start? Ay, nakalimutan ko na. Mga 12 yata. Ay, late na rin pala. Hindi Late naman na pala rin. ganun ka-impressive yung ano. Pero, Huwag na lang, ibang tao na lang. Magpaskalahati na. Oo. easy na lang eh. Pero I will probably talk about that person later in the podcast. Pero my win is largely due to that one person na sa simula, talagang sa number 1 siya nag-start. Mm. Parang I just capitalized on yung hard work na ginawa niya nung match na yan. Oo. Napakabayot. Pag-usapan naman natin yan. Oh, sige. Yung gusto ko, nag-dedicate tayo ng episode para kay Kali. Tapos magtutulak lang din siya ng ibang tao. Oo. Hindi. Sabihin mo na lang, tawagan na lang namin. Tapos okay na. Pasunurin natin dito. Siya na lang yung pag-guest natin. Hindi, kasi yung buong match na yun, yung MVP talaga si Josh Mm. Elevista. Number 1 siya or number 2. Ako yung number 2, number 1 siya. Hindi ko matter pa ba yun, putang ina. Hindi, kasi technically, sabay sila nag-start eh. Sa bagay, sa Ay, bagay. hindi, late. Na-eliminate Maaga ako ka. na-eliminate eh. Parang Kailan ka? number 6 entrant pa lang after Wala, na, na-eliminate na ako. Kasi Joshua nga, mas mataas yung work rate nila. Anyway, hindi nga nagmamatter yun. Tuloy mo na. Ayan, Sorry, parang yung work lang na nagawa niya sa match na yun. Ang Na-appreciate dami niya niyang lang. nakuha Magaling, niyang, magaling. ang dami niyang nakuhang sympathy from the crowd. So, spoiler alert, nung na-eliminate siya, of course, people wanted
somebody else na gusto nila to win para ma-eliminate yung heel. Diba? So, I just carried forward his thunder, yung lightning niya. Oo, kasi nung na-eliminate si Joshua, Oo. ilan na lang natira? Dalawa na lang kayo, di ba? Oo, dalawa na lang kami ni Mike. Ni Ah. Mike, one-on-one na lang sila. Siya yung third to the last. So Final Four yung may spot na si Quattro, parang Mm. bin-blindside yung referee. So, So, 4, 3, 2, 1. Okay. di ba? Oo nga. So, ikaw na lang talaga yung note, parang, di naman Yeah. sila, well, Hindi, pero kung magbibigay tayo ng credit, okay fine, binigyan natin ng credit si Joshua yung inangat niya yung momentum. Pero the moment na na-carry on mo yung momentum, Oo, hindi namatay. Bigyan mo rin ng credit. May sa din yan. sarili mo. Sa Oo. nagdala niya eh. May Na- part din yun eh. Tsaka hindi siya yung hindi siya Batista win. Alam mo yun, yung nanalo ng pangalawang Royal Rumble si Batista na ayaw ng tao sa kanya. Wala, super babyface ka pa rin talaga. ito ba yung Blue Tista? Oo, yung Abilities. na ang gusto si Daniel Bryan, pero wala si Daniel Bryan. Tapos Batista nanalo. Siguro kung si Mikey nanalo nun, baka di ba? Story-wise, baka yun yung maging super Oo, heel. lalo nung build-up na kay Mike is unti-unti nag-heal. Which is okay pa rin, kung ganun nga. Pero, nagkaroon ka ba ng kaba na baka, baka pag-alis na ito ni Joshua Elevista, baka di na mag-cheer sa akin to. Yeah, may ganun din na factor. Before the match. But during the match, nung alam ko ng especially nung na-eliminate niya si Quattro. Di ba? Ano po yun? Ang lakas ng si Josh yung nag-eliminate kay Quattro, di ba? Ang lakas ng pop na yun, no? Tapos nung na-eliminate siya, ang lakas ng boo. So, ibig sabihin, the crowd is really invested na, matalo si Mike. So, ayun. Or, di mo siya nakita na invested na sana silang manalo si Joshua. Na baka, dahil natanggal na to, ayoko na manood. Well, it worked out naman. Feeling ko, I just had to trust yung pagsulat ni Red. Medyo, na to, pulling back the curtain na to, pero I just trusted yung how he wrote the match. Hindi, also yourself din. Kasi, kung sakaling nagtuloy-tuloy yung boo, hanap ka ng way para makuha mo yung cheer back. Yeah. Di parang feeling ko naman sa character niya, parang wala naman siyang, walang buwable action yung ginagawang character. wala. So parang, ang gagawin niya lang, i-ride niya yung emotions ng crowd. Exactly. Pero which is yung emotions-wise, which is medyo mahirap siyang aralin pro wrestling. Oo, totoo. Kasi madali mong aralin yung athleticism, pwede ka mag-conditioning. Exactly. Pero yung mafe-feel mo yung crowd Oo, That- mahirap. right there and then, bigyan natin ng credit si Karen Hyde. Tsaka iba yung pressure pagka top babyface ka. Ito na nga lang masingit ko lang din. Nung Unfinished Business last year, yung Fatal 4-Way namin nila Ralph, Doc, tsaka Jason, ako lang yung babyface. Pressure din ako nun na mid-card yun Pero ako lang yung face dun. Parang, ang hirap nito kailangan makuha yung sympathy ng crowd. What more pa yung sa kanya? Na top babyface tapos may isa pang babyface na talagang Talagang nag-gunner din talaga. Oo, nag-chat na nagro-rot yung crowd tapos nawala yun, siya yung natira. Pressure talaga yun. Doon talaga papasok yung knowing when to do what, tsaka yung how to do things in a certain pace. Yung pacing and how to just orchestrate the crowd. Kasi, ang daming, kunyari, kaka-debut na, tuta, ang galing. Pero alam mo may something na, ay sayang, dapat, mas maganda sana yung cheers pa sana. I mean, maganda na yung ginawa niya. Pero kung ginawa niya lang yung nakinig sa crowd ng onte, parang, Parang ganun, yung nag-debut, tapos magaling, magaling. Pero dapat yung magaling na yon kaya niyang panoorin niyo ulit ako next week or next month. Kasi kung same lang din ang gagawin mo, may style yung character mo sa, okay, magaling siya. Tapos next month, magaling siya. Next month, nagiging normal na. So, yung magaling is, parang, magaling siya nung debut niya. Second match, parang impressive pa rin. Ngayon, hindi na siya basta magaling physically, impressive na yung performance niya. Parang impressive siya na impressive. So, parang, ganun. Parang nag-escalate ganun. Parang hindi Hindi flatline lang. Hindi flatline yung performance. Tsaka that's when you learn as a wrestler na it's really not about the moves.
Diba? It's really about yung storytelling. Mm. Kahit dropkick lang gawin mo diba? Totoo. Magiging effective yun kung maganda yung execution mo. So, gusto ko kay Kali, hindi siya yung puro, puro high fly. Parang lahat may, nag-make sense kung bakit niya ginawa. Pero yun yung maganda kay Gali. Diba sinabi, galing din sa kanya. Kahit simpleng drop kick o sabihin natin simpleng move, yung magaling, kaya mong i-elevate yung simple move. Mm. Pero compared sa moveset ni Gali na tinignan mo pala, puta, impressive na. What more yung impressive na move, i-elevate pa yung maturity. Yung si Gali. So kaya parang parang sumasagad yung tao na, yung emotions ng tao pag si Gali. Anong feeling nung finally nanalo ka na? Sobrang lakas ng pop nun It was amazing. Parang, it's one of the things na I would just daydream about nung bata ako, diba? That was one of the best feelings in the ring. Kasi syempre, it's like Royal Rumble winning moment na yun Ikaw na yung pinaka nanalo dun out of all 20 men, diba? Out 19 other opponents. Sobrang satisfying to know na all my hard work paid off. Medyo naiiyak. Saka gusto ko lang din sinabi ni Gali. Kasi yung booking, parang kung nakabook ka manalo. Booking lang yun sinulat yan Parang kahit sino pwedeng i-book manalo. Pero yung crowd reaction, nung siya yung nanalo, yun yung best sa scripted, sa ganitong industry na scripted, predetermined lahat. Kung ano yung gusto ng booker na emotion sa crowd, yun yung nakuha niya. Yun yung best validation for me. Totoo. Na parang, di ba pwedeng isulat, ikaw manalo. Kaso, magugustuhan ba ng crowd? Di ba? Pero yung tinarget si Kali, ito yung in-expect kong crowd, pop ng crowd. Tapos inaabot niya yun. Tapos parang, hindi mo mapipeke yung emotions ng tao. So parang yun yung best validation for me. Sumakto no? Sumakto na yung booking tapos yung gusto ng crowd. Yun ba talaga, So parang nagmamak sa ceiling yung metro. Malihis ko lang ng onte. What if naman kung ganun? Yung reception naman is, Meh lang. I mean, hindi siya walang boo. Nag-cheer. Pero ramdam mo. ramdam mo parang, dito yung expect ko, in my mind. Okay lang din. I mean, I'm gonna go back to the lab and dissect kung ano yung nangyari. Diba? Ano yung, was it in my hands ba kung I could have changed something or yung pagsulat lang talaga ng match yun. Masakit yun pag ganun, syempre. Masakit yung ganun. Ini-imagine mo before the match, syempre, you can't help but imagine na mananalo ka. Na-imagine mo na yung pop, yung crowd. Yung Shawn Michaels moment, mag-celebrate ka. Natatakbo-takbo ako sa ring, tapos wala palang humili. Kapag tinaas mo sa turnbuckle yung kamay mo, may picture yung mga kamag-anak mo, mga tropa mo pa. Parang hindi yung wow, hindi yung pag gano'n, talagang doon din papasok yung onti lang yung matches ng show na yan. Because I feel like if more than pagod. Pagod yung crowd, feeling ko ganun yung reaction. So, buti na lang hindi. So, eto, nanalo ka na. Sino yung kalaban? Wait lang. Kwento ko lang yung nung pumasok ako at the 12 slot. Okay. Alam mo yung kwento ni Seth Rollins where nag-entrance siya sa WrestleMania and he saw the crowd, sea of people sa stadium. Tapos muntik na siya mahimatay. Ano to? Nangyari sa akin. As in, Na-overwhelm ba? na-overwhelm ako kasi syempre, alam ko ako mananalo, I'm gonna be the focal point. So yung pressure nga, di ba? Pressure of being a babyface. Kasi muntik na ako mahimatay nung yung first sequence ko with Mike, head scissor takedown, with AB3, head scissor takedown din. Nung papunta na ako sa Cali Classic, muntik na ako mahimatay din sa sobrang adrenaline. Makikita mo yung eyes ko. My eyes, the pupils were dilated. As in, gusto ko nang matapos yung sequence ko. Meron bang time na, shit, dapat di ako ma-injure kasi dapat ako yung mananalo eh. Yun din. May ganun din. Pero, I just trusted yung training ko talaga. Ayun din. Nagdasal naman siguro tayo lahat. Maraming salamat. Speaking of injury, buti na lang
Yun yung match na na-injure ako. Buti na lang nangyari siya. Pa-eliminate na ako. Kasi nangyari sa'yo? Yung, Paa mo? yung talampakan ko, parang may napunit na muscle sa ilalim. Pero Pero, okay na. okay naman. O meron pa rin sting. May sting, pero yun, nakapag-work na ako kanina. Nakapag-practice na ako kanina. Nakapag-practice match ka din. Oo. Oo. Pero yun, pero sobrang sakit niya nung time na yun eh. Nung Buti, that night. nung naramdaman ko mismo, as in, masakit siya, tapos parang adrenaline na lang yung bumuhat sa akin para matapos yung spot. Buti na lang, yun nga, buti na lang Matapos nangyari na siya, pa-eliminate na ako. Kasi what if, let's say, abot pa ako ng Final Four or abot pa Maaga ng, pa, oo, Mhm. or meron pang spot na makasunod pa. Yung hirap nun. Speaking of din pala, of injury, si Joshua Elevista. Oh. Injured din. At na-sprain. which point yun? Hindi ko na alam eh. Pero narinig ko yun, di ba nasa backstage na ako. Ginagamot na ako ng mga medic, ganyan, binabalutan na yung pa ako. Si Kimi, parang tumakbo sa backstage, sabi niya, "Oh, guys, be easy with Joshua kasi na-sprain siya, ganun." Pero pinapanood namin sa monitor, parang hindi naman gawin yan. Tapos nung Final 6, nag-dive pa. Oh, puta. Oo nga. Kaya pala ang bagal niyang mag-dive nun. I mean, pinag-isipan niya. oo, pinag-isipan niya. Pero nauna siya mag-dive. Oo, I mean, parang, di ba parang, we were waiting for him to do the move. Kasi ako pangalawang dive ako, di ba? Tagal ni Josh nito. Pero, Bakit nagawa niya na-calculate, naman. diba? Nagawa niya. Hindi ko na nakita, anong dive ba yung ginawa niya? Yung twist. Yung tatalon-talon sa ropes, Tapos tapos ikot. Tatalon second Ganda ng rope, dive na yun. tapos palabas na yun, no, from the second rope inside. Parang ganon, tapos magtitwist na ako. Ang galing niya. Pogi nung... Paano kayo naglakad ng Pawen? Magaganyan kayo? Ano pa? Kaliwa ako, kanan. Mag-apply sa ba? Nagkikrip po kami pa. Yung naalala ko lang doon. Kasi, Final 6 na moment yun, di ba? Nung finish Ganda yung... Actually, hindi ko siya in-expect at all na magiging, okay, may finals. Parang alam ko lang siya, okay, mag-final 6. Parang hindi ko naisip na magka-translate na magigets ng tao. Oo, Sa parang na-gets pala nila. Sa ang ganda yung natural yung suntukan. Suntukan. Ang ganda nun. Ang ganda na aangas Ang ganda ng suntukan. Ay, puta, hindi namin plinant yun, ha? Napaka-natural na ganda. Tapos yun na lagi, no? Yung OBB ng... Hindi pa nga nilalabas yun, no? Ba't hindi nilalabas sa public yun? Hindi, sa ano yun? Sa ano yun? Pag Sa- na-release na yung episode. Ano yung mismo episode? YouTube yun, YouTube. Hindi, I mean yung kanta mismo. O yung mismo Ay, yung yung kahit yung ano kanta, lang, kahit oo yung nga pala. vignette lang, hindi nilabas. Oo nga. Baka i-remind down natin. Uy, boss, release mo na to. Boss Red, baka naman. Release mo na to, saka mag-iwan ka ng mga equipments mong pinaglumaan. Yung sopa. Okay, Oo, yung sofa. Ito lang sa amin eh. sa kanya galing yung bago naming lights. So, maraming salamat. Liwanag. Tapos ayun, after nung match, may mga kalaman ka. Ay, Uy. Si Kita ba sa camera? Kita sa camera yan. Hindi. May poster ni Kushida. Ano po tol eh? Anong thoughts mo nung mga kalaban mo si Kushida? I'm thankful na may opportunity na ganun. And thankful na sobrang layo pa ng... I mean, hindi siya next month kaagad. 3 months or 2 months, whatever. 2 Parang- months yata. Kailan ba usually yung unfinished business? November. September, November. Ewan ko pa wala pa Malayo talagang pa. final na match. Pero ang tagal pa nun. So I can really prepare. Siyempre, kailangan kong mabuhat din siya. Diba? Oo. If he wants to do a move, kailangan ko din ng abs para mas marketable ako, diba? Main Oo, event oo. yun eh. You know, Championship, magiging champion ka, di ba? if there's one critique I had of myself dun sa Matira Matibay match, nung celebrate ako, ang laki ng chan ko. Gumagano ako, tas walang abs dito. Yung sinabi mo sa transcend, uy, maglalang kayo palabali pa. Chat naman eh. AI niya yung Kaya lang, saglit nyo lang lagyan. So, pag maglinis kayo ng poster. Sabi mo Yun kay yung- Eko. eye-opening na sa akin na kailangan may abs talaga. So now, every day nagano ako 30-minute walk na 3 minutes fast walk, brisk walk, 3 minutes rest, tas hanggang 30 minutes.
Anong Alam timbang mo mo. na ba ngayon? Ha? Ano weight mo ngayon? Ay, gusto mo ba, okay lang ba? Malaman nila. Di ko alam eh. Actually. Okay. Kailangan Pero, kaya hindi, malaman ito, yun eh. gusto mo mabawas. 140, gan. Gusto mo Mabawas. 140, mas mabigat ako sa'yo. Mm. Gaan mo, 140. Kailangan ko maging siguro mga 135 na muscular. Tang ina. Kasi si Kushida, hindi rin siya malaki. Pero mas malaki siya sa akin. Pero Hindi, malapad. meaty siya. Malapad. Meaty siya. oo. Oo. Meaty. Oo. Kasi yung sobrang... Kaya naman Jeff Cobb buhatin. level din. Oh, yung parang... Hindi naman parang, Brian Cage gano'n. Batista. Daniel Bryan, akala mo maliit yun, pero ang laki nun. Oo. Daniel Bryan. Hindi siya parang ganun. Yung deceiving. Kasi for example, si Jeff Cobb yung kalaban ko, I don't have to worry about lifting his weight, di ba? Pero pag si Kushida, parang kailangan yata eh. Oo. Oo. Na masuplex ko siya or kahit body slam man lang. Excited ka? Very excited. Very, very, very excited. Parang dream come true siya and it would probably it would be one of the peaks of my life talaga. Life. Life. Laki, no? life. Sa bagay, no? Kasi isipin mo nga naman, former WWE Oo, wrestler. may stitch yun. Diba? Ah. Imagine, nakita mo siya sa WWE Network, sa TV. Mas nakikita mo siya sa TV. Oh, mas diba? bago. Mas na-rest. Kasi yung JPW, hindi naman siya pucho-puchong pro Oo. wrestling. Yun rin. Pati Oo. malaki Oo. din son, di ba? Ano pa din siya? Malaki I mean, siya sa Super Junior Tournament, Oo. featured pa din siya. Oo. Oo. Asa ba inabot niya? Eh, hindi yata siya umabot ng semifinals. Ah, Pero ano na. Mahina. Ay, gaga! Kushida-san! Hindi niya naiintindihan to. Wala na ako dyan. Kushida-san. Kushida-san, basically, James Idol Martinez No. said, You're weak, You're a Heath. piece of No shit. strong. Sinasahan no strong. He said, you are useless. Hindi ko siya manonood dito eh. I-cook nyo na lang. Hindi, wala na. Takot siya. Wala na. Dahil nag-training pa naman dito si Kushida. Nagano pa lang, yung kay Robbie Eagles nga eh. Parang, Ano? di ba yung sinabi ko yung sa singit, yung hindi naman Pilipino. Narinig niya yan? Parang nag-comment siya dun sa ano, na parang next time parang I'll kill. I'll kill you. Oh my God! Boss Red, wag mo na kainin si Robbie Eagles ha. Saan siya nag-comment? Sa Instagram. Basta Instagram. parang Yung reel, yung reel. yung about sa singit. Hindi naman Pilipino yan eh. Puti-puti. Tapos parang ano. Hindi, I'll kill him. Parang ganun. Let's just hope na ano yan. Aussie humor lang yan. Hindi yung totoo pagkita sa yun. Binaril ka. no? Shotgun pa yung 00. Double barrel. No? Meron ka bang sige, tag-isa tayo, favorite moments nung Matira Matibay? Ikaw, James, ay, wala ka masyadong moment, Kahit na, Ano ba yung general. general? kahit hindi about sa sarili. Ako yung napin ni Josh si Cotto. Squad, dahil ang lakas nga ng pop. Lakas ng pop. Tsaka ano yun, clean pin yan. Diba? Oo. So parang kung champion si Mike nun, warrant ng no, title shot yung ganun, no? Yung ganun Oo. level. Oo, ganun. Yung hindi siya spot pero moment ng SPG. Yun din. Ganda. Sobrang galing nila. Sobrang Sobrang over eh. they're one of the every time we teach character sa FPW Academy, sinasabi natin na dapat as soon as you walk out of the curtain, kilala ka na, 'di ba? They know your shit, they know who you are. SPG talaga, they know exactly who they are the moment they Paglabas, walk on the macho stage. dancer. 'Di ba? Kahit yung intro pa lang nung Doon pa lang nag-cheer na sila eh. paglabas, tangin na, confirm. Galing. Galing. Kulay, sobrang... Tapos nung na-eliminate yung dalawa sila sabay, di ba? Parang tag team elimination, Bino. Yun yung favorite moment ko nung na-involved ako. Yung kay Miko. SPG Miko. Yung pinagkakadjut niya ako sa mukha. Isa-isa. Kasi Mike, si Boss Mike to, Mike Madrigal to. Kinadjut niya sa puwet. Yung going back to parang I mean referencing SPG. Yung ginawa nila yung waza ng Dudley Boy. Before nung pina-practice nila, sabi ni Chico, mag-a-axe handle lang siya. Tapos sabi ko, ano mo na, i-headbutt mo na, face bump lang naman yan. Maano siya dun. Imagine mo pag ginawa mo axe handle lang. Parang underwhelming. Ang lalim diba? pa, no? Tapos napanood mo yung clip, parang marirealize mo, sana pala ginawa ko na. Oo. Ganda na. So Sorry, sabi sisisin. niya, sige, gawin ko yung
yung headbutt if I feel like it, kung talagang on fire ako on that moment. So, nung ginawa niya, like, yeah. Nag-sell ako, pero shit, yes. Puta, pag nasa ring ka na, wala, on fire ka Oo, talaga. Kumakarga, Kahit kumakarga. maramdaman Sa yun. ulo eh. Pagbalik mo na backstage. Sa pagka kinabukasan. Tuhod. Madalas sa kinabukasan. Ayun, sana manood kayo sa, kailan ba yung next show natin? 21, pagsubok sa QC. Oo nga pala, pagsubok sa QC. Ay, Dito rin yun ano ba to? sa Hindi na Kaulabas. ata abot eh. Basta manood na lang kayo, ng Astig, FPW Astig. Or manood kayo sa YouTube, andun yung mga episodes namin. Yun yung Ah. that's for sure. Anytime, any place. Basta may kayo internet. Kapapanood yun. YouTube. Thank you, bigla lang mawala.